Isipin mo kung sasabihin ko sa iyo na ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan ay gumawa ng pinakamapaminsalang desisyon kailanman? Isalarawan mo ang isang batang hari na nakaluhod sa ilang, humihiling ng isang bagay lamang sa may lalang, ang kaloob ng pag-unawa. Napakaganda ng tugon ng Diyos, kaya't hindi lamang pambihirang talino ang natanggap ng haring ito, kundi pati kayamanang lampas sa imahinasyon at isang reputasyon na tatagal ng libu-libong taon. Ang haring ito ay nagtayo ng isang banal na dambana na pinalamutian ng 23 toneladang purong ginto. Napakagandang tanawin na ang sinumang pumasok ay napapahandusay sa pagkamangha. Napakatalino ng kanyang mga desisyon, kaya't may mga taong naglalakbay ng maraming buwan upang marinig lamang ang kanyang mga salita. Maging mga harit reyna mula sa malalayong lupain ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Sino siya? Si Haring Solomon. Ngunit may isang nakakagulat na revelasyon na maaaring yumanig sa lahat ng iyong pinaniniwalaan. Ang parehong taong kayang lutasin ang kahit anong hiwaga na sumulat ng napakaraming kasabihan ng karunungan na nagmamay-ari ng lahat ng kayamanang makalupa ay nagtapos ng kanyang buhay bilang isang wasak na hari na inalisan ng biyaya ng Diyos. Ano ang sanhi ng kanyang pagbagsak? Isang matinding pagnanasa sa pakikipagrelasyon sa mga babae. 1,000 kabiyak ang unti-unti at sinadyang naglayo sa puso ng pinakamatalinong tao sa kasaysayan mula sa banal na pinagmulan ng kanyang mga biyaya. Hindi ito basta kwento lamang ng kapangyarihan at luho. Isa itong babala na kahit ang pinakamakapangyarihan ay maaaring bumagsak. Samahan mo ako sa pagsisiyasat sa kahangahangang pag-angat at trahedyang pagbagsak ng paghahari ni Solomon. Ang kwento ni Solomon ay nagsimula sa pinakakahiyahiyang kasalanan ng kanyang ama. Si David, na inilalarawan bilang isang taong malapit sa puso ng Diyos, ay gumawa ng isang kasalanang hindi mapapatawad. Isang gabing tinukoy sa 2 aklat ni Samuel, Kabanata 11, nakita ni David mula sa bubong ng kanyang palasyo ang isang magandang babaeng naliligo. Ang pangalan niya ay Bathsheba, asawa ni Uriah, isang Heteo na isa sa pinakatapat na mandirigma ni David. Ipinatawag siya ni David sa kanyang silid, nakipagtalik sa kanya at siya'y nabuntis. Hindi na maitago ang kanyang ginawa, kaya't pinlano ni David ang pagkamatay ni Uriah sa labanan. Gumawa siya ng sulat na si Uriah mismo ang naghatid at nakasaad doon na utusan si Joab, ang pinuno ng hukbo, na ilagay si Uriah sa pinakamapanganib na bahagi ng digmaan at iwan siyang mag-isa upang mamatay. Naging matagumpay ang plano. Namatay si Uriah sa labanan, hindi nalalaman na sarili niyang kamatayan ang kanyang dala. Matapos ang panahon ng pagluluksa, pinakasalan ni David si Bathsheba at dinala siya sa palasyo. Lahat ay tila pabor kay David. Ngunit sa talatang 27 ng parehong kabanata, sinabi sa kasulatan ang nakakatakot na katotohanan. Ang ginawa ni David ay ikinagalit ng Diyos, kaya't isinugo ng Diyos si Nathan, isang propeta, upang harapin ang hari. Dumating si Nathan kay David dala ang isang talinghaga tungkol sa isang mayamang lalaking kumuha ng kaisa-isang tupa ng isang mahirap. Nagngit-ngit si David sa galit sa kawalang awa, hindi niya namalayang siya pala ang tinutukoy. Doon ibinunyag ni Nathan ang mapanindig balahibong pahayag sa talatang 7 ng Kabanata 12. Inihayag ang parusa ng Diyos. Hindi mawawala ang karahasan sa tahanan ni David at ang sanggol na bunga ng kanyang kasalanan ay mamamatay. Nagkasakit ng matindi ang sanggol. Tumanggi si David na kumain at taimtim na nanalangin para sa kaligtasan ng bata. Buong gabi siyang nakadapa, walang kinain. Ayon sa talatang 18, namatay ang sanggol pagkalipas ng 7 araw.
Natakot ang mga lingkod ng palasyo na ipaalam ito kay David. Baka siya'y magpakamatay sa tindi ng lungkot. Ngunit nang mapansin ni David ang kanilang bulungan, naunawaan niyang patay na ang bata. Tinanong niya ng direkta, patay na ba ang sanggol? Sumagot sila, oo, patay na siya. Ang reaksyon ni David ay ikinagulat ng lahat. Tumayo siya mula sa sahig, naligo, nagpalit ng damit at nagtungo sa banal na lugar upang manalangin. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang silid at humiling ng pagkain. Naguluhan ang mga lingkod. Ipinaliwanag ni David ang kanyang ginawa sa talatang 23. Yamang patay na ang bata, ano pang saysay ng patuloy na pagluluksa? Kaya ko ba siyang ibalik sa buhay? Darating ang araw na ako'y susunod sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. At pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan. Nilapitan ni David si Bathsheba upang siya'y aliwin sa kanyang dalamhati. Sa talatang 24, inilalarawan kung paanong inaliw ni David si Bathsheba at muli silang nagsiping. Nanganak siya ng isa pang anak na lalaki at pinangalanan nila itong Solomon. Hindi ito basta isa pang anak, isa itong tanda ng pagtubos, isa itong patunay ng awa ng Diyos sa kabila ng kaparusahan. Mula sa guho ng kasalanan at pagdadalamhati, pinagpala sila ng may kapal sa pamamagitan ni Solomon. Ang pangalang pinili ni David ay may malalim na kahulugan. Solomon ay mula sa salitang Hebreo na shalom na nangangahulugang kapayapaan. May kabuluhan ito dahil si David ay namuhay bilang isang mandirigma. Noong kabataan niya, tinalo niya ang dambuhalang mandirigma gamit lamang ang tirador at mga bato. Marami siyang taong ginugol sa pagtakas mula kay Saul. Namuhay sa mga yungib at naging takas. Hindi mabilang ang digmaang pinamunuan niya upang maprotektahan ang mga hangganan ng bansa. Maraming dugo ng kaaway ang dumikit sa kanyang mga kamay. Sa unang aklat ng mga kronika, Kabanata 22, talata 8, napanatili ang mensahe ng Diyos kay David. Masyado kang nakapatay ng maraming tao sa mga digmaan. Hindi ka maaring magtayo ng aking banal na tahanan dahil sa dugo na iyong pinadanak sa lupa. Si David ang sagisag ng digmaan, ngunit ang kanyang tagapagmana ay kakatawan sa isang bagay na lubos na naiiba. Ang kanyang tagapagmana ang magtatatag ng kapayapaan sa buong bansa. Bukod pa rito, isa pang pangalan ang ibinigay sa sanggol na ito na may mas malalim na kahulugan. Sa talatang 25 ng parehong kwento, sinabi, dahil napapalibutan siya ng pag-ibig ng Diyos, dumating ang mensahe sa pamamagitan ni Nathan na dapat siyang tawaging Jedidiah. Ang pangalang ito ay nangangahulugang minamahal ng Diyos. Isipin ang kahanga-hangang pagbabagong ito, isang sanggol na isinilang dahil sa pagtataksil at karahasan, dumating matapos pumanaw ang kanyang kapatid sa ilalim ng banal na paghuhukom, ngayon ay tinawag na minamahal ng Diyos. Ang parehong mensaherong si Nathan na nagdala ng sumpa mula sa Diyos kay David ay bumalik ngayon dala ang salita ng pag-ibig. Maaaring iniwan na ng Diyos ang sanggol na ito. Maaaring ituring siyang marumi dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang, ngunit sa halip ay pinili siyang yakapin. Minahal siya ng langit. Binigyan siya ng may kapal ng natatanging pangalan, 2 titulo para sa iisang bata. Ang pangalang Solomon, ang tawag sa kanya ng mga tao, ay kumakatawan sa kanyang tungkulin sa mundo. Ang Jedidiah, ang pangalang nagmula sa itaas, ay nagpapahayag ng kanyang kaugnayan sa langit. Mula pa sa kanyang pagkabata, bago pa man siya makagawa ng anumang kabutihan, pinili na siya ng Diyos bilang isang natatanging nilalang. Ngunit si Solomon ay hindi lumaki sa isang tahimik na buhay tungo sa tiyak na pagkahari. Marami ang naging asawa ni David at sa mga pagsasama niyang ito ay isinilang ang maraming anak na lalaki. Ang palasyo ay puno ng mga batang prinsipe na lahat ay nag-aakalang sila ang susunod na hari.
Ang panganay ay si Amnon, anak ni David kay Ahinoam. Bilang panganay, si Amnon ang may pinakamalaking karapatang magmana ng trono. Ngunit binigo ni Amnon ang buong sambahayan. Sa kabanata 13 ng ikalawang Samuel, ikinuwento ang kanyang masamang pagnanasa kay Tamar, kanyang kapatid sa ama na anak ni David sa ibang ina, ang ina rin ni Absalom. Nagkunwari siyang may sakit at hiniling kay Tamar na siya ang maghanda ng kanyang pagkain. Pagkapasok ni Tamar sa silid, ginahasa siya ni Amnon at pagkatapos ay kinamuhian at pinalayas. Sumunod si Absalom, ang tunay na kapatid ni Tamar. Sa talatang 25 ng Kabanata 14, isinulat, "Sa buong Israel, walang kapantay sa kagandahan si Absalom. Mula ulo hanggang paa, wala siyang kapintasan. Taglay niya ang anyo, karisma at matinding ambisyon. 2 taon siyang naghintay, saka nagdaos ng pagdiriwang sa pagpapagupit ng balahibo ng mga tupa. Doon niya iniutos sa kanyang mga tauhan na patayin si Amnon bilang ganti para kay Tamar. Matapos ang pagpatay, tumakas si Absalom at nanatiling malayo ng 3 taon. Pagbalik niya sa kabisera, hindi siya nakontento na maging isa lang sa mga anak ng hari. Hinangad niyang magkaroon ng kapangyarihan. Sa Kabanata 15, inilarawan ang kanyang estratehiya. Pumuwesto siya sa may tarangkahan at sasalubong sa mga mamamayang may hinaing o kaso. Sasabihin niya, "Kung ako ang magiging hukom, matutulungan ko kayong lahat." Inaangkin niya ang puso ng bayan. Sa huli, bumuo siya ng hukbo at idineklara ang kanyang sarili bilang hari. Umalis si David sa kabisera, ama laban sa anak, isang digmaan ang sumiklab. Nangyari ang labanan sa gubat ng Efraim kung saan 20,000 ang nasawi. Sakay ng kanyang asno, napadaan si Absalom sa ilalim ng isang punong malalapad ang sanga. Nahuli ang kanyang ulo sa mga sanga at naiwan siyang nakabitin habang tumuloy ang asno. Natagpuan siya ni Joab na nakabitin at sinaksak siya sa dibdib ng maraming sibat. Nang mabalitaan ni David ang pagkamatay ni Absalom, mababasa sa talatang 33 ng Kabanata 18 ang kanyang matinding pagdadalamhati. Nanginig ang hari sa sakit, umakyat siya sa silid sa ibabaw ng pintuan at doon siya humagulgol. Habang umaakyat siya, siya'y umiiyak. "Absalom, anak ko, anak kong mahal, sana ako na lang ang namatay para sa iyo." Matapos mamatay sina Amnon at Absalom, si Adonias na lamang ang natirang tagapagmana. Nasaksihan ni Solomon ang lahat ng ito. Nakita niya kung paano winasak ng kanyang mga kapatid ang kanilang sarili sa kasakiman at karahasan. Lumipas ang panahon at si David ay tumanda na. Sa unang talata ng unang mga hari, sinabing, kahit balutin pa siya ng maraming kumot, hindi na siya makaramdam ng init. Kaya't humanap ang kanyang mga lingkod ng isang dalagang nagngangalang Abisag mula sa Shunem upang alagaan at painitin siya. Malapit nang pumanaw si David at alam ito ng buong palasyo. Lahat ay nagtataka kung sino ang susunod na hari. Dahil patay na sina Amnon at Absalom, si Adonias ang sunod sa panganay. Anak siya ni Hagit at hindi na siya naghintay ng pasya ng ama. Sa talatang 5 ng unang kabanata sinabi, si Adonias na anak ni Hagit ay nagpasya sa sarili. "Ako ang magiging hari." Naghanda siya ng mga karwahe, mga kabayo at 50 bantay na laging nauuna sa kanya. Isang matapang na hakbang ito. Ang pagkakaroon ng 50 bantay ay isang hayagang pahayag ng karapatang maghari. Ipinakita ni Adonias ang kanyang hangarin ng buong tapang at hindi siya walang basehan. May mga makapangyarihang taga-suporta siya. Ayon sa talatang 7, nakipagpulong si Adonias kina Joab, ang pinuno ng hukbo, at kay Abiatar, ang punong pari. Ipinangako nilang susuportahan siya. Hawak ni Joab ang buong sandatahang lakas ni David. Si Abiatar naman ay isa sa mga pinakakilalang pinunong espiritual.
Dahil sa kanilang suporta, lumakas ang loob ni Adonias at nagsagawa siya ng pagdiriwang para sa kanyang koronasyon. Pinili niyang idaos ito sa bukal ng Enrogel sa labas ng mga pader ng lungsod. Nag-alay siya ng iba't ibang hayop bilang handog. Sa talatang 9, tinukoy kung sino-sino ang kanyang mga panauhin. Naghandog si Adonias ng mga hayop malapit sa batong Zohelet sa tabi ng bukal ng Enrogel. Pinaanyayahan niya ang kanyang mga kapatid, lahat ng anak ng hari at ang bawat pinuno ng pamahalaan mula sa Huda. Napakalaki ng pagtitipon, ngunit may ilang mahahalagang tao na hindi sinabihan. Sa talatang 10 ng unang kabanata ng unang mga hari, malinaw na tinukoy kung sino ang sinadyang hindi isama. Si Nathan na propeta ng Diyos, si Benaya ang piling mga guwardiya at si Solomon na kanyang kapatid. Sadya ito, sinadyang hindi anyayahan ni Adonias ang sino mang pwedeng magpabagsak sa kanyang plano. Sa pamamagitan ng mga hindi niya isinama, inihayag ni Adonias ang kanyang tunay na layunin, ang agawin ang trono. Idineklara niyang siya ang bagong hari kahit buhay pa si David. Ngunit nagkamali siya ng malaki, nakalimutan niyang hindi papayag si Nathan na propeta ng Diyos na magpatuloy ang paghihimagsik na ito. Sa talatang 11 ng parehong kabanata, sinundan ang mga pangyayari. Nilapitan ni Nathan si Bathsheba, ina ni Solomon, at nagtanong, "Alam mo ba na si Adonias na anak ni Hagit ay nagtatalaga na ng sarili bilang hari nang hindi nalalaman ni Haring David?" Malapit nang maubos ang oras. Kapag nagtagumpay si Adonias, tiyak na ipapapatay sina Solomon at Bathsheba bilang mga potensyal na kalaban. Naisip ni Nathan ang isang plano na nangangailangan ng pakikilahok ni Bathsheba. Ipinaliwanag niya ang kanyang estratehiya. Sa talatang 12 sinabi niya, "Hayaan mong bigyan kita ng payo upang mailigtas ang buhay mo at ng anak mong si Solomon." Nagbigay siya ng malinaw na tagubilin kung ano ang sasabihin ni Bathsheba. Sa talatang 13, ipinayo ni Nathan, "Lumapit ka kay Haring David at itanong, 'Mahal na hari, hindi ba't personal ninyong ipinangako sa akin na si Solomon ang magmamana ng trono at uupo sa inyong luklukan? Paano nangyaring si Adonias ang kumilos at umangkin ng trono?'" Tiniyak ni Nathan kay Bathsheba na habang nagsasalita siya kay David, darating siya upang suportahan ang kanyang sinasabi. Kaya't nagtungo si Bathsheba sa silid ng hari. Lubha ng mahina si David, nakahiga sa kama, inaalagaan ni Abisag. Pagpasok ni Bathsheba, yumuko siya ng lubusan. Ayon sa talatang 16, tinanong siya ng hari kung ano ang kanyang kailangan. Diretso siyang nagsalita. Sa talatang 17, sinabi niya, "Mahal na hari, personal ninyong isinumpa sa akin sa pangalan ng Diyos na si Solomon ang magmamana ng inyong trono. Ngunit ngayon si Adonias ang kumikilos at kayo'y walang kaalaman." Isinalaysay niya ang lahat ng detalye. Sa mga talatang 18 at 19, nag-alay si Adonias ng maraming toro, tupa at iba pang hayop. Tinawag niya ang inyong ibang mga anak, si Abiatar na pinunong pari at si Joab na pinuno ng inyong hukbo. Ngunit si Solomon ay hindi isinama. Sa huli niyang mga salita, sa talatang 21, may babala siya. "Mahal na hari, ang buong bayan ay naghihintay ng inyong opisyal na pahayag kung sino ang susunod sa inyo. Kapag hindi kayo kumilos, sa oras na kayo'y pumanaw, kami ni Solomon ay ituturing na mga traidor at papatayin." Habang nagsasalita siya, dumating ang mga tagapaglingkod na nag-anunsyo ng pagdating ni Nathan. Gaya ng napag-usapan, pumasok si Nathan at yumuko ng lubusan. Pinagtibay niya ang lahat ng sinabi ni Bathsheba. Sa talatang 24, sinabi niya, "Mahal na hari, kayo po ba mismo ang nagtakda na si Adonias ang magmamana ng inyong trono at kapangyarihan?
Sa ngayon ay nagsasagawa siya ng malaking seremonya ng paghahandog, mga toro, tupa at iba pang hayop. Tinipon niya ang inyong mga anak, ang mga pinuno ng hukbo at si Abiatar na pinunong pare. Ngayon ay nagdiriwang sila habang sumisigaw, "Mabuhay si Adonias na hari, ngunit ako na inyong lingkod, pati si Zadok na pari, si Benaya na anak ni Joyada at si Solomon, lahat kami ay hindi inanyayahan." Agad na kumilos si David. Ayon sa talatang 28, iniutos ni David, ibalik si Bathsheba. Bumalik siya sa harapan ng hari. Doon ay nagbigay ng isang sagradong pangako si David. Sa mga talatang 29 at 30, ipinahayag ng hari, "Sumpa ko sa Diyos na buhay, ang siyang nagligtas sa akin mula sa lahat ng panganib, tutuparin ko ngayon din ang pangako ko sa iyo sa pangalan ng Diyos ng Israel. Si Solomon ang magmamana ng aking trono at uupo sa aking luklukan simula ngayon." Yumuko si Bathsheba at nagsabi, "Mabuhay nawa ang ating mahal na Haring David magpakailanman." Hindi lang sa salita nagtapos si David. Tinawag niya sina Zadok na pari, Nathan na propeta at si Benaya na anak ni Joyada. Sa mga talatang 33 at 34, ibinigay ni David ang malinaw na utos. "Tipunin ninyo ang aking mga tapat na guwardiya. Isakay si Solomon sa aking sariling mula at dalhin siya sa bukal ng Gihon. Doon, si Zadok at Nathan ang magpapahid sa kanya ng langis bilang hari ng Israel. Hipan ang mga trumpeta at isigaw, mabuhay si Haring Solomon. Pagkatapos, bumalik kayo rito at siya ang uupo sa aking trono at mamumuno kaagad. Pinapangalanan ko siya ngayon bilang pinuno ng Israel at Huda." Walang iniwang pagdududa si David, ibinigay niya ang sarili niyang mula, isang malinaw na tanda ng pagsang-ayon. Pumili siya ng tiyak na lugar. Inutusan niya ang isang pampublikong seremonya na may kasamang pagtunog ng mga trumpeta. Ipinaalam niyang si Solomon ang papalit sa kanya kaagad. Kumilos agad ang mga tapat na opisyal. Sa talatang 38, sina Zadok, Nathan, Benaya at ang mga Kereteo at Peleteo ay isinakay si Solomon sa mula ni David at dinala siya sa Gihon. Ang mga Kereteo at Peleteo ay ang espesyal na unit ng proteksyon ni David. Ipinakita ng kanilang presensya na may buong suporta ni David, maging sa lakas militar. Pagdating sa Gihon, kinuha ni Zadok ang sagradong langis mula sa banal na tolda. Ito rin ang parehong langis na ginagamit sa paghirang ng mga hari at pari. Sa talatang 39 ng unang kabanata, sinabi, "Kinuha ni Zadok ang sisidlan ng langis mula sa banal na lugar at ipinahid ito sa ulo ni Solomon. Pagkatapos nito, tumunog ang mga trumpeta at sumigaw ang lahat, 'Mabuhay si Haring Solomon!' Nang tumama ang banal na langis sa kanyang ulo, formal at ganap ng naging hari si Solomon. Ang kasiyahang sumiklab ay lampas sa anumang nakita ng kabisera noon. Sa talatang 40 ng kabanatang iyon, inilarawan ang tagpo. Lahat ng mamamayan ay sumunod, tumutugtog ng mga instrumento at nagdiriwang ng buong lakas na yumanig ang lupa sa lakas ng kanilang tinig. Umuga ang lupa hindi dahil sa lindol, kundi sa dami ng mga tinig na nagkakaisa sa kagalakan. Puno ng musika ang paligid. Hindi ito isang pribadong pagtitipon. Ang buong lungsod ay lumabas upang parangalan ang bagong hirang na hari. Samantala, sa Enrogel, natatapos na ang handaan ni Adonias. Habang nagtatapos ang kanilang kainan, may kakaibang tunog na narinig. Sa talatang 41, ipinaliwanag, narinig ni Adonias at ng kanyang mga kasama ang kaguluhan habang tinatapos nila ang kanilang pagkain. Nang marinig ang tunog ng trumpeta, nagtanong si Joab, bakit ganoon kalakas ang ingay mula sa lungsod? Bago pa man makasagot ang sinuman, dumating si Jonathan, anak ni Abiatar, dala ang balita. Diretsyong sinabi ni Jonathan ang katotohanan.
Sa talatang 43, sinabi niya, Hindi si Adonias ang hari. Si Solomon ang pinutungan ng ating mahal na Haring David. Inilahad niya ang buong detalye. Sa mga talatang 44 hanggang 46, ipinadala ng hari sina Zadok na pari, Nathan na propeta, Benaya na anak ni Joiada, at ang piling mga guwardyang Kereteo at Peleteo. Isinakay nila si Solomon sa kabayong ginamit mismo ng hari. Sina Zadok at Nathan ang nagsagawa ng seremonya ng pagpahid ng langis sa bukal ng gihon. Bumalik sila na may kasamang sigawan ng tuwa na ngayoy naririnig ninyo. Bukod pa rito, si Solomon ay nakaupo na sa trono ng kaharian. May dagdag pa si Jonathan. Sa talatang 47, sinabi niya, Ang mga pinuno ng palasyo ay lumapit kay Haring David upang batiin siya. Sinabi nila, Naway ang dangal ni Solomon ay lumampas pa sa inyo, at ang kanyang paghahari mas dakila, at sumamba ang hari mula sa kanyang higaan. Pagkatapos ay ibinahagi ni Jonathan ang huling sinabi ni David mula sa talatang 48. Purihin ang Diyos ng Israel, sapagkat pinahintulutan niya akong makita ang aking anak na umuupo sa aking trono habang ako'y nabubuhay pa. Biglang natigil ang selebrasyon. Sa talatang 49, agad na nagsitakas ang lahat ng bisita ni Adonias. Nagkahiwa-hiwalay ang buong pagtitipon. Naulila si Adonias, takot na takot. Tumakbo siya patungo sa banal na dambana at kumapit sa mga sulok nito. Ayon sa talatang 51, dumating ang balita kay Solomon na si Adonias ay natatakot sa bagong hari at mahigpit ang pagkakahawak sa dambana. Nakiusap siya, Naway mangako si Solomon na hindi niya ako papatayin. Ang tugon ni Solomon ay nagsiwalat ng kanyang pagkatao. Sa talatang 52, sinabi niya, Kung siya'y magpapakita ng kabutihan, walang mangyayaring masama sa kanya. Ngunit kung may makita akong kasamaan, tiyak na mamamatay siya. Iniutos ni Solomon na dalhin si Adonias. Pagdating nito, yumuko siya sa bagong hari. Sa talatang 53, maikli lamang ang sinabi ni Solomon, Umuwi ka na sa iyong tahanan. Bagaman pinutungan na, si Solomon ay baguhan pa lamang at labis ang bigat ng kanyang tungkulin. Di naglaon pagkatapos ng kanyang pagkakahirang, nagtungo siya sa Gibeon upang sumamba sa Diyos. Sa talatang 4 ng 2 kabanata, ipinaliwanag, naglakbay ang hari patungong Gibeon upang mag-alay sapagkat iyon ang pinakaimportanteng lugar ng pagsamba noon. Naghandog si Solomon ng 1,000 hayop bilang buong handog sa dambana, 1,000 sakripisyo. Ito ay tanda ng matinding dedikasyon. Isinapuso ni Solomon ang kanyang paghahanap sa Diyos. Buong-buo ang kanyang pagnanais na mapalapit sa may lalang. Ang Gibeon ay mga 6 na milya mula sa hilagang kanluran ng Jerusalem at doon naroroon ang sagradong tolda at dambanang metal noong panahong iyon. Dahil wala pang templo, ito ang sentro ng pagsamba. Nang gabing iyon, may hindi pang karaniwang naganap. Sa talatang 5 ng kabanatang iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon sa panaginip sa Gibeon at sinabi, Humiling ka ng anuman at ibibigay ko sa iyo. Maisip mo ba ang sandaling iyon? Ang may lalang ng lahat ay nag-alok kay Solomon ng walang limitasyong kahilingan, anumang naisin niya. Hindi ito basta panaginip. Sinusuri ng Diyos ang pinakaloob na hangarin ni Solomon. Ano ang hihilingin ng isang bagong koronahang pinuno kapag inalok ng lahat ng posibilidad? Kapangyarihan ba? Kayamanan, mahabang buhay, mga tagumpay sa digmaan, tahimik na minamasdan ng Diyos kung ano ang tunay na mahalaga kay Solomon. Ito ay isang pagsusuri ng kanyang pagkatao, isang saglit na magbubunyag ng uri ng kanyang pamumuno. Ang sagot ni Solomon ay hindi lamang makaaapekto sa kanyang kinabukasan, kundi sa buong bansa. Hindi siya basta sumagot,
Maingat niyang pinag-isipan ang kanyang salita at ipinakita ng kanyang tugon ang tunay na kababaang loob. Sa talatang 6 ng kabanatang iyon, sinimulan niyang purihin ang awa ng Diyos kay David. Inamin niyang hindi siya karapat-dapat mamuno. Ang lahat ay bunga ng kabutihan ng Diyos at inilahad ito ni Solomon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang pagkukulang. Sa talatang 7, sinabi niyang siya'y isang binatang walang karanasan. Bagaman hindi literal na bata, ramdam niya ang kanyang kakulangan sa kaalaman sa pamumuno. Tapat niyang inamin ang kanyang kahinaan at kakulangan. Sa talatang 8 at 9, inilahad niya ang kanyang kahilingan, isang pusong may pagkaunawa upang maiba ang tama sa mali. Humiling si Solomon ng pag-unawa. Hindi siya humiling ng kayamanan, hindi rin ng kapangyarihan, hindi siya humiling ng mahabang buhay, hindi rin ng tagumpay sa digmaan. Ang hinangad niya ay kakayahang mamuno ng mahusay, may patas na paghatol at moral na karunungan. Nakatuon ang kanyang hangarin sa pagiging isang mabuting pinuno para sa mga taong pinili ng Diyos. Ipinakita ng kahilingang ito na tama ang motibasyon ni Solomon. Inuna niya ang paglilingkod sa bayan higit sa pansariling kapakinabangan at ito'y lubos na ikinatuwa ng Diyos. Sa talatang 10, simple ang pagkakahayag nito at sa mga talatang 11 at 12, mababasa ang tugon ng Diyos. Dahil ito ang iyong hiningi at hindi mahaba ang buhay o sariling kayamanan, ipinagkaloob ng Diyos kay Solomon ang isang karunungang walang kapantay. Wala nang nauna sa kanya na makakahigit, wala ring susunod na magiging katulad niya. Si Solomon ay tataglay ng pinakadakilang talino sa kasaysayan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kaloob ng Diyos. Sa talatang 13, dahil hindi siya humiling ng karangalan, ipinagkaloob sa kanya ang karangalan. Binigay ng Diyos ang lahat ng hindi niya hiniling lampas pa sa kanyang kahilingan. Ipinapakita nito ang saganang kabutihan ng Diyos. Kapag tama ang ating inuuna, kapag tama ang ating focus, madalas dumarating ang iba pang biyaya nang hindi natin inaasahan. Isang huling bagay ang natira. Sa talatang 14, binanggit ang isang kondisyon, mahabang buhay ay maaring igawad. Ngunit may kondisyon ang pangakong iyon, kailangang manatiling tapat si Solomon, kailangang sundin niya ang mga tagubilin ng Diyos. Kung susunod siya, darating ang mahabang buhay. Isa itong pangako at babala. Ang lahat ng magiging bunga ay nakasalalay sa kanyang katapatan sa Diyos. Nagising si Solomon na may pagkaunawa na ang kanyang panaginip ay mula sa langit. Bumalik siya sa kabisera, nag-alay muli ng mga handog at naghanda ng isang piging para sa buong pamahalaan. Ngunit agad ding dumating ang unang pagsubok sa kanyang bagong taglay na karunungan. Sa talatang 16 ng 3 kabanata, inilahad ang pangyayari. Hindi mga maharlika o makapangyarihang tao ang mga sangkot. Ang mga babaeng ito ay mga patutot, mga taong kadalasang hindi pinapansin o itinataboy ng lipunan. Gayunman, may dala silang suliranin na dapat lutasin, kaya't lumapit sila sa hari. Sa mga talatang 17 at 18, isinalaysay ng unang babae. Ako ay nanganak habang kami magkasama sa isang bahay. Pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang kasama ko. Wala nang ibang tao sa aming bahay. Kami lang dalawa. Iisang bubong ang kanilang tinutuluyan. Pareho silang nanganak sa loob lamang ng 3 araw. Walang ibang saksi, walang kamag-anak o kaibigan. 2 ina na may tig-isang sanggol. Pagkatapos, dumating ang trahedya sa mga talatang 19 at 20. Sa kalagitnaan ng gabi, namatay ang anak ng kasama ko nang madaganan niya ito habang natutulog. Bumangon siya sa gitna ng dilim at kinuha ang anak ko habang ako'y natutulog. Ipinwesto niya ang kanyang patay na sanggol sa tabi ko, at ang anak ko ay inilagay niya sa kanyang tabi.
Nang dumating ang umaga at oras ng pagpapasuso, nakita kong patay na ang sanggol sa aking tabi. Ngunit nang masinagan ko siya ng liwanag, nakita kong hindi iyon ang aking anak. Isang sanggol ang namatay noong gabi na suffocate ng hindi sinasadya ng ina. Ngunit ayon sa babaeng nagsasalita, pinalitan ng balong ina ang sanggol habang siya ay natutulog. Pagkagising niya, nakita niyang patay ang bata sa tabi niya. Ngunit nang tingnang mabuti, napansin niyang hindi iyon ang kanyang anak. Agad namang tumutol ang kabilang babae. Sa talatang 22, iginiit niya, "Hindi, ang buhay na bata ay akin, ang sayo ang namatay." Sumagot ang una, "Hindi, ang iyong anak ang namatay, ang sa akin ang buhay." Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Paikot-ikot ang usapan. Parehong inaangkin ng bawat isa ang buhay na sanggol. Parehong sinasabing ang patay na bata ay anak ng kabila. Walang testigo, walang ebidensya, walang paraan upang makumpirma ang totoo. Walang pagsusuring medikal. Ang kaso ay tila imposible. Sino ang makakapagbigay ng katarungan sa ganitong kalagayan? Tahimik na pinag-isipan ni Solomon ang sitwasyon. Ang kanyang naging solusyon ay ikinagulat ng lahat. Sa talatang 24, inutusan ng hari, "Dalhin sa akin ang isang tabak." Agad inihatid ng mga bantay ang espada. Naguluhan ang lahat ng naroon. Para saan ang tabak? Ano ang balak gawin ng hari? Nagkaroon ng kaba sa buong silid. Ang sumunod na utos ni Solomon ay nakagulat sa lahat. Sa talatang 25, ipinahayag niya, "Hatiin ang buhay na bata sa dalawa at bigyan ng kalahati ang bawat isa." Napasinghap ang lahat. Totoo ba ang narinig nila? Papatayin ba ng hari ang isang inosenteng sanggol? Ang mungkahi ay tila malupit, parang walang puso. Ngunit malinaw ang layunin ni Solomon, may iniisip siyang pagsubok. Isang sitwasyon kung saan lumilitaw ang katapatan sa pamamagitan ng tugon ng isang ina. Kaagad na sumunod ang mga reaksyon. Isinulat sa bersikulo 26 ang kinalabasan. Ang tunay na magulang, nilamon ng kanyang likas na pag-uugali bilang tagapagtanggol, ay nakiusap ng buong pagmamakaawa. "Maharlikang hari, ipinakikiusap ko, hayaang siya na lamang ang mag-alaga sa bata. Pakiusap, iligtas siya." Sa kabilang banda, ang huwad ay nagsabi, "Kung hindi ko siya maaaring ariin, ni hindi rin siya dapat mapa sa kanya." Ipagpatuloy ang paghati, malinaw ang pagkakaiba. Mas pinili ng tunay na ina na isuko ang kanyang anak kaysa masaksihang mamatay ito. Napakalakas ng kanyang pagmamahal. Handa siyang magparaya para lang mabuhay ang bata. Nakiusap siya ng buong pagmamakaawa, humihiling ng awa para sa sanggol. Ang mapagkunwari ay walang ipinakitang ganitong damdamin. Tinanggap niya ang pagkakahiwalay na tila walang pakialam. Malinaw ang kanyang pananaw. Ariin o wasakin. Ipinakita ng kanyang saloobin ang kawalan ng tunay na pagmamahal ng isang magulang, kulang sa malasakit at walang katapatan. Dumating si Solomon sa kanyang pasya. Ipinahayag sa bersikulo 27 ang kanyang hatol. Ibigay ang buhay na sanggol sa unang babae. Iligtas ang kanyang buhay. Siya ang kanyang tunay na ina. Maliwanag ang solusyon. Nakilala ni Solomon ang tunay na ina sa pamamagitan ng pagmamasid sa higit na pagmamahal. Ang babaeng handang isuko ang kanyang anak ay siyang tunay. Ang babaeng walang pag-aatubiling tanggapin ang kamatayan ng bata ay siyang huwad. Higit pa sa mga simpleng katotohanan ang pagkaunawa ni Solomon. Isinasaalang-alang niya ang sikolohiya ng tao. Nauunawaan niyang ang tunay na pagmamahal ay laging nagtatanggol, umaasa at matatag sa pagsubok. Mabilis kumalat ang balita. Ayon sa bersikulo 28, nang malaman ng buong bayan ang desisyon ng hari, labis ang kanilang paggalang sapagkat naunawaan nilang ang karunungan ng Diyos ang gumabay sa kanyang paghatol. Isang pangyayari, isang hatol.
Ngunit kinilala ng buong bansa ang pambihirang nangyari sa kanilang kalagitnaan. Ang maylalang ang nagkaloob sa kanilang bayan ng isang haring kayang ibunyag ang panlilinlang, matuklasan ang katotohanan sa gitna ng kawalang pag-asa at taglay ang makalangit na pangunawa. Naging matatag ang katayuan ni Solomon, lumampas sa minanang trono ang kanyang autoridad. Ang kanyang posisyon ay bunga ng banal na pagkakapili at mga kakayahang mula sa itaas. Ngunit ang layunin ni Solomon ay hindi lamang paghatol sa batas. Mas malawak ang misyong naghihintay sa kanya. Isang pangarap na matagal nang minimithi ng kanyang amang si David, ngunit hindi nais sa katuparan. Malalim ang debosyon ni David sa maylalang at nagnanais siyang magpatayo ng isang tahanang walang hanggan para sa presensya ng Diyos. Ang banal na kaban ay nananatiling nasa toldang tela at para kay David, ito ay hindi marapat. Sa bersikulo 7 ng unang Kronika, Kabanata 22, itinala ang pahayag ni David kay Solomon. Anak ko, ang hangarin ko ay magtayo ng isang templo na magbibigay parangal sa ating banal na maylalang. Isinaayos na ni David ang lahat, taos sa puso ang kanyang hangarin, taglay ng kanyang isipan ang mga imaheng ito. Gayunpaman, tinanggihan ng maylalang ang kanyang hiling. Ipinaliwanag sa bersikulo 8 ng kabanatang iyon ang dahilan ng Diyos. Ang mga tagubiling ito ay personal kong tinanggap. Marami kang naging digmaan at masyadong maraming dugo ang nabubo. Hindi mo maaring itayo ang aking templo sapagkat ang iyong mga kamay ay nabahiran ng dugo sa aking harapan. Si David ay isang mandirigma. Maraming buhay ang nawala sa kanyang espada, nabahiran ng dugo ang kanyang mga kamay. Nangyari ito dahil sa pangangailangan, hindi sa kasamaan. Ginamit ng maylalang si David upang maprotektahan ang mga hangganan ng bansa sa pamamagitan ng lakas militar. Ngunit dahil sa karahasang ito, hindi siya pinahintulutang magtayo ng banal na tahanan. Iba ang piniling gawin ito. Sa bersikulo 9, pinangalanan ang taong ito. Ang iyong anak ay magiging isang taong may kapayapaan at katahimikan. Ang kanyang mga kaaway sa paligid ay mawawala. Ang kanyang pangalan ay may kahulugang kapayapaan at sa panahon ng kanyang pamumuno, magkakaroon ng katahimikan ang buong bansa. Ipinaalam ng maylalang kay David na si Solomon ang magtatayo ng templo. Si Solomon na may pangalang nagpapahiwatig ng kapayapaan ang magtatayo nito sa panahon ng katahimikan. Ito ang walang hanggang plano. Kaya tinipon ni David ang lahat ng maaaring magamit ni Solomon. Bagaman hindi siya makapagtatayo mismo, maaari siyang mag-ipon ng mga kagamitan. Higit pa sa lahat ng nagdaan ang naipon ni David. Sa bersikulo 14 ng kabanatang iyon, isinulat ang sinabi ni David kay Solomon. Sa pamamagitan ng labis na pagsisikap, nakapag-ipon ako para sa banal na templo ng 100,000 takal ng ginto, 1,000,000 takal ng pilak, tanso at bakal na hindi na masukat sa dami, pati na rin ng kahoy at bato. Mayroon pang ibang reserbang materyales. Pag-isipan mong mabuti ang mga ito. Ang 100,000 takal ng ginto ay katumbas ng halos 3,000 tonelada ng mamahaling metal. Ang 1,000,000 takal ng pilak ay halos 38,000 tonelada. Mahirap sukatin ang yaman na ito. Lumampas sa kabuuang yaman ng ibang bansa ang halagang ito. Itinabi ni David ang lahat ng ito para sa isang layunin lamang, ang pagtatayo ng banal na tahanan. Bukod sa mga hilaw na materyales, nagbigay si David kay Solomon ng kumpletong plano. Ayon sa bersikulo 11 ng Kabanata 28, ipinagkaloob ni David kay Solomon ang mga disenyo ng arkitektura para sa pasukan ng santuwaryo. Bawat istruktura, imbakan, mataas na bahagi, pribadong silid at sagradong espasyo.
Nakuha ni David ang mga detalyeng ito sa pamamagitan ng banal na inspirasyon. Pinalalim pa ito sa bersikulo 19 ng parehong kabanata. Idiniklara ni David na ang lahat ng nakatala ay bunga ng patnubay ng Diyos sa kanya. Dahil dito, naunawaan niya ng lubos ang bawat detalye ng konstruksyon. Hindi ito ideya ng tao, ito ay disenyo ng langit. Inihayag ng mailalang kay David ang mga eksaktong kinakailangan para sa pagtatayo. Ngayon, inilipat na ang mga tagubiling ito kay Solomon. Ipinagkatiwala ni David kay Solomon ang banal na tungkuling ito. Naitala sa mga bersikulo 6 at 7 ng Kabanata 22 ang sandaling ito. Tinawag niya si Solomon, iniutos na itayo ang santuwaryo para sa banal na tagapagtanggol ng Israel. Sinabi ni David kay Solomon, "Anak, hangarin kong lumikha ng isang gusaling magbibigay parangal sa ating banal na mailalang." Ito ang naging huling kahilingan ni David, ang kanyang huling tagubilin sa kanyang tagapagmana. Itayo ang santuwaryo, igalang ang banal, tapusin ang pangitain kong hindi ko natapos. Ang layunin ay naipasa sa susunod na henerasyon. Handa si Solomon upang tuparin ang pangarap ng kanyang ama. Sa ika-4 na taon ng kanyang pamumuno, sinimulan niya ang pinakaambisyosong proyekto ng bansa. Sa bersikulo 1 ng unang hari kabanata 6, nakasaad ang eksaktong panahon, 480 taon matapos ang paglabas sa Ehipto, sa ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon, sa ikalawang buwan na tinatawag na Ziv, sinimulan ang pagtatayo ng santuwaryo. Mahalaga ang lugar. Sa ikalawang Kronika Kabanata 3 bersikulo 1 nakasaad, sa puok kung saan nagpakita ang Diyos kay David. Ito ang lugar ng giikan ni Arauna. Nabili na ito ni David. Sa lugar ding ito itinayo ni David ang altar na huminto sa salot. Maraming siglo ang lumipas, dito rin halos inalay ni Abraham si Isaac. Sagrado ang lupang ito, kinailangan ng malaking bilang ng manggagawa. Sa bersikulo 13 ng unang hari kabanata 5, na itala ang lakas manggagawa. Nag-recruit si Solomon ng 30,000 manggagawa mula sa buong bansa. Hindi sila mga alipin. Mamamayan ang nagsagawa ng planadong paglilingkod. Inilarawan sa bersikulo 14 ang iskedyul. 10,000 tao ang nagtutungo buwan-buwan sa Lebanon, nagtatrabaho ng 1 buwan sa ibang bayan, pagkatapos ay nagpapahinga ng 2 buwan sa sariling tahanan. May tagapangasiwang namamahala sa mga gawain. 1 buwang trabaho, 2 buwang pahinga. May karagdagang mga manggagawa pa. Sa ikalawang Kronika Kabanata 2 bersikulo 2, nadagdagan ang tala. May 70,000 tagabuhat si Solomon at 80,000 minero sa bundok. Umabot sa 180,000 manggagawa ang kabuuang bilang, hindi pa kasama ang mga tagapamahala at espesyalista. Galing sa iba't ibang lugar ang mga materyales. Nakipagkasundo si Solomon sa hari ng Tiro na si Hiram para sa supply ng kahoy. Sa mga bersikulo 8 at 9 ng unang hari kabanata 5, naitala ang sagot ni Hiram. "Solomon, natanggap ko ang iyong kahilingan at ibibigay ko ang lahat ng hiniling mong sedro at pino. Ang aking mga tauhan ang magdadala ng mga troso mula Lebanon patungong dagat, bubuin bilang balsa upang lumutang sa dagat hanggang sa iyong lokasyon. Pagdating, pagdudurugin ko ito upang madali mong makuha. Kilala sa buong mundo ang mga sedro ng Lebanon sa tibay at laki. Ang mga punong ito ang gagamitin sa pagtatayo ng santuwaryo at panloob na panel." Tumagal ng 7 taon ang konstruksyon. Sa bersikulo 38 ng unang hari kabanata 6, nakasaad, sa 11 taon, sa 8 buwan na tinatawag na Bul, natapos ang santuwaryo ayon sa lahat ng isinaad. Lumipas ang 7 taon sa pagtatayo, 7 taon ng pagputol ng bato,
pag-angkat ng kahoy, pag-ukit ng materyales, at paglalagay ng bawat bahagi ayon sa banal na panuto kay David. Bawat bahagi ay may kahulugan. Eksakto ang lahat ng sukat, higit ito sa karaniwang arkitektura, ito ay tirahan ng Diyos sa lupa. Maganda ang anyo ng santuaryo, ngunit ang gintong balot ang tunay na karangyaan, di pangkaraniwan ang dami ng ginto. Ayon sa bersikulo 20 ng Unang Hari Kabanata 6, ang pinakabanal na silid ay may sukat na 20, yunit sa haba, lapad at taas. Purong ginto ang bumalot sa bawat ibabaw, pati na ang altar na gawa sa kahoy. Ganap na binalot ng ginto ang sagradong silid. Umakyat ang balot sa lahat ng dako. Sa pagpapatuloy sa bersikulo 22, ginto ang bumalot sa buong panloob. Pati ang altar sa loob ng banal na dako ay nabalutan din ng ginto. Gaano karaming ginto ang ginamit? Sa bersikulo 8 ng 2 Kronika Kabanata 3, ito ang tala. Ang pinakabanal na silid ay ginamitan ng 600 takal ng purong ginto. Katumbas ito ng humigit kumulang 23 tonelada ng solidong ginto. Isang silid pa lamang ito, ngunit halos lahat ay may ginintuang palamuti. Sa bersikulo 30 ng Unang Hari Kabanata 6, makikita, gintong balot din ang buong sahig ng panloob at panlabas na bahagi ng santuaryo. Ginto ang tinatapakan. Ang paglalakad sa santuaryo ay nangangahulugang pag-apak sa gintong sahig. Masalimuot ang mga elementong artistiko. Sa bersikulo 29 ng Unang Hari Kabanata 6, inilalarawan. Sa buong mga pader ng santuaryo, sa loob at labas, inukit ng mga alagad ng sining ang mga nilalang na may pakpak, mga disenyo ng palmera at mga halamang namumulaklak. Higit pa ito sa simpleng ukit. Ang mga alagad ng sining ay lumikha ng mga obra maestra na may gintong balot sa bawat ukit. Ang mga nilalang na may pakpak ay sumasagisag sa mga mensahero ng langit. Ang mga disenyo ng palmera ay kumakatawan sa sigla at tagumpay. Ang mga halamang namumulaklak ay nagpapakita ng kagandahan at malikhaing kapangyarihan ng Diyos. Bawat bahagi ay nagsasalaysay ng kadakilaan ng langit. Gayunman, ang pinaka-nakakamanghang bahagi ay ang 2 higanting tagapangalaga na may pakpak sa loob ng sagradong silid. Sa mga bersikulo 23 hanggang 28 ng Unang Hari Kabanata 6, isinasaad ang pagkakagawa sa kanila. Sa pinakabanal na lugar, gumawa ang mga manggagawa ng 2 nilalang na may pakpak mula sa kahoy ng olibo. Pareho silang may taas na 10 unit. Ang unang tagapangalaga ay may pakpak na 5 unit sa isang panig at 5 unit sa kabila, kaya't 10 unit ang lawak mula dulo hanggang dulo. Ang pangalawang tagapangalaga ay may parehong sukat dahil magkapareho ang taas at hugis ng 2. Pareho silang may taas na 10 unit. Nakalagay ang mga figura sa pinakaloob ng santuaryo, nakabuka ang kanilang mga pakpak. Ang pakpak ng isa ay umaabot sa unang pader, habang ang pakpak ng isa pa ay sumasayad sa kabaligtarang pader, at ang kanilang mga gitnang pakpak ay nagtagpo sa gitna ng silid. Binalutan ng ginto ang 2 tagapangalaga. Ang mga nilalang na ito ay may taas na 15 talampakan at pakpak na may lawak ding 15 talampakan. Buong katawan ay binalutan ng ginto, at ang kanilang mga pakpak ay nakabuka sa ibabaw ng banal na kaban. Sila ang mga tagabantay, mga tagapagtanggol ng presensya ng Diyos. Matapos ang konstruksyon, dumating ang mahalagang sandali, ang paglipat ng banal na kaban sa permanenteng lokasyon nito. Sa loob ng mga telang pader, nanatili ang kaban sa loob ng maraming henerasyon mula nang dalhin ito ni David sa kabisera. Ang huling hantungan nito ay ang loob ng santuaryo. Sa bersikulo 1 ng Unang Hari Kabanata 8, nakasaad, tinipon ni Solomon ang mga pinuno ng bansa, mga kinatawan ng bawat tribo,
at mga pinuno ng pamilya sa kabisera upang ilipat ang kaban ng tipan ng Diyos mula sa distrito ni David. Pampubliko ang seremonyang ito. Tinipon ni Solomon ang lahat ng pinuno ng bansa. Kailangang masaksihan ng bawat mamamayan ang pangyayaring ito. Sa mga bersikulo 3 at 4 ng kabanatang iyon, inilalarawan ang kilos ng paglilipat. Pagkatapos magtipon ang mga pinuno, binuhat ng mga pinunong panrelihiyon ang banal na kaban, isinama ang toldang pagpupulong at ang mga sagradong kasangkapan. Ang mga pari at kanilang mga katulong ang nag-akyat ng lahat ng ito. Tanging ang mga pinunong panrelihiyon lamang ang maaaring humawak sa kaban. Ito ay sagrado, banal at mapanganib. Noon, isang lalaking nagngangalang Uzza ang humawak sa kaban upang ito'y patatagin at agad na namatay. Hinihingi ng kabanalan ng Diyos ang sukdulang paggalang. Inilagay ng mga pinunong panrelihiyon ang kaban ng may matinding pag-iingat. Sa mga bersikulo 6 at 7, isinasaad, ipinuwesto ng mga pari ang kaban ng tipan sa pinakaloob ng santuwaryo sa sagradong dako. Sa ilalim ng mga pakpak ng mga tagapangalaga, iniladlad ng mga tagapangalaga ang kanilang mga pakpak sa ibabaw ng kaban, nagbigay lilim sa ibabaw nito at sa mga tungkod na ginamit sa pagbuhat. Nakarating na ang kaban sa kanyang patutunguhan. Nasa itinalagang lugar ito sa ilalim ng gintong mga pakpak ng tagapangalaga sa ginintuang banal na silid. Isang pambihirang pangyayari ang sumunod. Paglabas ng mga pinunong panrelihiyon mula sa sagradong lugar, nagpakita ang Diyos. Sa mga bersikulo 10 at 11 ng kabanatang iyon, nakatala ang sandali habang lumalabas ang mga pinunong panrelihiyon mula sa banal na lugar. Napuno ng ulap ang santuwaryo at dahil dito hindi na makapagpatuloy sa kanilang tungkulin ang mga pari. Napuno ang santuwaryo ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang parehong ulap na gumabay sa bayan sa ilang, ang ulap na pumuno sa pansamantalang tolda, ay ngayoy nasa loob ng istruktura ni Solomon. Ang kapal at bigat ng banal na presensya ang pumigil sa mga pari. Umatras sila na may paggalang, dumating na ang Diyos. Higit pa sa kagandahan ng disenyo ang santuwaryo, ito ay naging tirahan ng walang kapantay na kapangyarihan. Matapos makumpleto ang tahanan ng Diyos, nagtuon si Solomon sa sarili niyang tahanan. Hindi siya nagtipid. Sa bersikulo 1 ng unang hari kabanata 7, may nakakagulat na impormasyon. Umabot ng 13 taon ang pagtatayo ng kanyang sariling tahanan. 13 taon para sa kanyang sariling tirahan, 7 taon para sa tirahan ng Diyos. Halos doble ang panahon na ginugol ni Solomon sa sariling bahay kumpara sa bahay ng Diyos. Ipinapahiwatig nito ang mga darating na ugali ni Solomon. Sa ngayon, ang tirahan ay tunay na kamangha-mangha. Ang pangunahing gusali ay tinawag na palasyo ng gubat ng Lebanon dahil sa dami ng kahoy na haligi. Sa bersikulo 2 ng kabanatang iyon, nakasaad ang sukat. Ang palasyo ng gubat ng Lebanon ay may habang 100 unit, 50 unit ang lapad, at 30 unit ang taas. May 4 na hanay ng mga haliging kahoy na may ukit na suporta na tinatayang katumbas ng 150 talampakan ng haba, 75 talampakan ng lapad at 45 talampakan ng taas. Napakalaki ng gusaling ito at puno ng kahoy na parang kagubatan. Sa bersikulo 19 ng ikalawang kronika kabanata 9, binibigyang diin ang kakaibang katangian nito. Wala ni isang bansa ang may katulad nito. Ang upuang ito ay natatangi kapag dumadalaw ang mga kinatawan mula sa ibang bansa, kapag nagpapadala ng mga embahador ang mga hari. Humaharap sila sa upuang ito at nauunawa ang kakaiba ang kanilang kinakaharap. Ang upuang ito ay kinikilala sa iba't ibang kabihasnan, sumisimbolo sa kayamanan at kapangyarihan ni Solomon.
Ang kayamanan ni Solomon ay hindi lamang nagmula sa simpleng pagbubuwis. Nauunawaan niya ang pandaigdigang kalakalan dahil sa kanyang katalinuhang pangkomersyo. Nagtayo si Solomon ng mga barko upang makuha ang mga kayamanang mula sa malalayong lugar. Sa bersikulo 26 ng Unang Hari, Kabanata 9, tinukoy ang lokasyon. Nagtayo si Solomon ng mga sasakyang pandagat sa daungan ng Esyon-Geber, malapit sa Elat, sa lupain ng Edom, sa silangang baybayin ng dagat. Matatagpuan ang daungan sa hilagang dulo ng silangang dagat na may akses sa mga rutang pangkalakal patimog kasabay ng baybayin ng Afrika at pasilangan patungong mga lupain ng India. Ngunit may mga hamon si Solomon. Ang kanyang mga mamamayan ay mga magsasaka at pastol, hindi mga mandaragat. Muli siyang nakipagkasundo kay Hiram. Sa bersikulo 27 ng kabanatang iyon, isinasaad, nagpadala si Hiram ng mga bihasang mandaragat at eksperto sa karagatan upang magsama sa mga tauhan ni Solomon. Ang mga mandaragat mula sa Tiro ay kilala sa kasanayan sa paglalayag sa loob ng maraming henerasyon sa iba't ibang karagatan. Sanay silang umunawa ng klima, agos ng tubig at mga rutang pangkalakal. Kayang pamahalaan ng mga barko sa gitna ng bagyo at gumabay gamit ang mga tala sa kalangitan. Si Solomon ang nagbigay ng mga barko at kalakal. Si Hiram ang nagbigay ng karunungan sa dagat. Saan nakarating ang mga barko? Sa bersikulo 28 ng kabanatang iyon, tinukoy ang isang lokasyon. Nakarating ang armada sa Ophir at bumalik na may dalang 420 takal ng ginto, lahat ay ibinigay kay Solomon. Ang Ophir ay kilala sa kayamanan nito. Pinagdedebatehan ng mga iskolar ngayon kung saan ito tiyak na matatagpuan, maaaring sa Africa, Arabia o India. Kahit saan man ito, taglay nito ang kasaganaan. Ang 420 takal ay katumbas ng 16 na toneladang ginto kada ekspedisyon, ngunit hindi lamang ginto ang kargamento. Sa bersikulo 22 ng Unang Hari, Kabanata 10, nakasaad ang buong talaan. May mga sasakyang pangkalakal si Solomon na nagpapatakbo kasama ng mga barko ni Hiram. Bumabalik ang mga ito tuwing 3 taon, may dalang ginto, pilak, pangil ng elepante, mga unggoy at mga hayop na galing sa malalayong lugar. Tuwing 3 taon, bumabalik ang mga barko na puno ng mahahalagang kalakal. Napupuno ang kaban ng kaharian ng mga mahalagang metal at materyales. Ginagamit ang pangil ng elepante sa paggawa ng mga trono at palamuti. Ang mga unggoy at hayop mula sa tropiko ay ipinapakita bilang pambihirang nilalang na ikinagugulat ng mga bumibisita sa palasyo ni Solomon. Ang mga paglalayag na ito ay nagbigay kay Solomon ng napakalaking kayamanan at nagpakilala sa mga produkto sa kabisera na noon lamang nakita ng kanyang bayan. Ngunit higit pa sa yaman at karunungan ang pokus ni Solomon, pinalawak din niya ang kakayahang pangdepensa. Batid niyang ang kapayapaan ay nangangailangan ng lakas. Sa bersikulo 26 ng Unang Hari, Kabanata 10, inilalahad ang mga bilang militar. Nagtipon si Solomon ng mga karwaheng pandigma at mga kawal na kabalyero. May 14,000 karwaheng pandigma at 12,000 kabalyero na ipinamamahagi sa mga lungsod at sa kabisera. Ang mga karwaheng ito ay itinuturing na makabagong kagamitan sa digmaan noong panahong iyon. Nagbibigay ang mga ito ng bilis, lakas at pananakot. Ang pagkakaroon ng 14,000 karwahe ay nagpapakita ng pinakamodernong puwersang militar sa rehiyon, ngunit nangangailangan ng tamang pasilidad ang mga ito. Kailangang may espesyal na lugar para sa imbakan. Sa bersikulo 19 ng Unang Hari, Kabanata 9, nakasaad ang mga proyektong konstruksyon ni Solomon. Kabilang dito ang mga bodega at mga pamayanan na itinalaga para sa karwaheng pandigma at mga kabalyero.
Nagtayo si Solomon ng mga estrukturang ayon sa kanyang kagustuhan sa kabisera, sa rehiyon ng Lebanon, at sa lahat ng kanyang nasasakupan. Nagtayo siya ng mga eksklusibong pamayanan para sa kanyang mga sundalo at kagamitan. Sa mga modernong paghuhukay, natuklasan ang mga pamayanang militar na ito. May mga tirahang inukitan para sa pagpapakain, imbakan ng supply at mga palaruan para sa pagsasanay. Sa bersikulo 25 ng ikalawang Kronika Kabanata 9, idinagdag ang detalye. May 4,000 tirahan si Solomon para sa mga kabayo at karwahe, bukod pa sa 12,000 kabalyero. Ang bilang na ito ay nagpapakita ng napakalaking sukat ng kanyang mga kampo militar. Hindi ito basta mga maliit na himpilan, mga malalaking estruktura ito para sa depensa. Sa bersikulo 15 ng Unang Hari Kabanata 9, tinukoy ang iba't ibang lokasyon. Ito ay tumutukoy sa mga manggagawang ginamit ni Solomon sa pagtatayo ng santuwaryo ng Diyos. Kabilang din dito ang kanyang tirahan, mga plataporma, pader ng kabisera, at mga kuta sa Hazor, Megiddo at Gezer. Ang 3 lungsod na ito ay proteksyon sa mahahalagang daanan ng bansa. Pinalakas ni Solomon ang kanilang mga pader at naglagay ng mga sundalo. Ngunit nakita rin niya ang potensyal ng kita sa mga kagamitang militar. Sa mga bersikulo 28 at 29 ng Unang Hari Kabanata 10, nakasaad, bumili si Solomon ng mga karwaheng pandigma mula sa Ehipto na may halagang 600 pirasong pilak bawat isa at 150 para sa isang kabayo. Pagkatapos ipinagbili niya ang mga ito sa mga hari ng Hittite at Aramean. Nagpatakbo si Solomon ng sariling kalakalan ng armas. Binili niya ang mga kagamitan mula sa Ehipto at mga kabayo mula sa Kue, at pagkatapos ay ibinenta sa mga karatig bansa para kumita. Kumita siya sa pamamagitan ng kagamitan ng digmaan habang sinusuplayan ang mga hukbo ng ibang bansa. Lumaganap ang reputasyon ni Solomon. Ang ulat tungkol sa kanyang talino at kasaganaan ay kumalat sa mga rutang pangkalakalan. Isa sa mga nakarinig ay ang babaeng pinuno ng Sheba. Sa bersikulo 1 ng Unang Hari Kabanata 10, isinasaad ang kanyang tugon. Malamang na matatagpuan ng Sheba sa timog na bahagi ng Arabia sa kasalukuyang Yemen, mga 12 milya mula sa kabisera. Hindi siya nagpadala ng kinatawan. Siya mismo ang bumiyahe kasama ang buong hanay ng kanyang kaharian. Sa bersikulo 2, inilalarawan ang kanyang pagdating. Dumating siya sa kabisera na may kasamang napakaraming prosesyon, mga hayop na may dalang mga pabango, malaking halaga ng ginto at mamahaling bato. Lumapit siya kay Solomon upang pag-usapan ang lahat ng bumabagabag sa kanyang isipan. Higit ito sa karaniwang pakikipagpadala ng kinatawan. Ang napakalaking prosesyon ay nangangailangan ng matinding paghahanda at mahabang paglalakbay. Naghandog siya ng opisyal na alay habang dala rin ng mga pagsubok sa kaalaman. Layunin niyang subukin si Solomon upang tiyakin kung totoo o pinalabis ang mga ulat tungkol sa kanyang katalinuhan. Sa bersikulo 3, isinasaad ang tugon ni Solomon. Sinagot ni Solomon ang bawat tanong. Wala ni isang paksa ang naging mahirap para sa kanyang ipaliwanag. Bawat palaisipan na kanyang iniharap ay naunawaan niya. Lahat ng mahihirap na sitwasyon na kanyang inilarawan ay pinaliwanag niya. Ang bawat masalimuot na bagay na kanyang binanggit ay nilinaw niya. Malamang na inihanda ng reyna ang pinakamahihirap na katanungan, mga konseptong makalilito sa mga edukado, ngunit matagumpay na hinarap ni Solomon ang lahat. Gayunman, hindi lamang karunungan ang nagpaindak sa kanya. Sa mga bersikulo 4 at 5, isinasaad ang kabuuan ng kanyang obserbasyon. Pagkatapos niyang masaksihan ang kabuuan ng katalinuhan ni Solomon, ang kanyang tirahan
ang ayos ng hapagkainan, ang mga posisyon ng mga tagapamahala, ang mga unipormadong lingkod, ang mga tagapagsilbi ng inumin at ang mga handog sa templo, siya'y nawalan ng salita. Ang tirahan, ang estruktura ng pamahalaan, ang kalidad ng pagkain, ang anyo ng mga lingkod, ang mga seremonyang panrelihiyon, lahat ay sakdal. Ang buong pamamahala ni Solomon ay gumana sa sukdulang kahusayan. Sa mga bersikulo 6 at 7, nakasaad ang kanyang sinabi kay Solomon. Sinabi niya, "Ang mga ulat na narinig ko sa aking bayan tungkol sa iyong mga gawa at karunungan ay totoo, kahit dati pinagdudahan ko ang mga ito bago ko ito masaksihan ng sarili. Ngunit ngayon, malinaw na kulang pa ang mga ulat. Higit pa sa aking inaasahan ang iyong karunungan at kasaganaan. Ang ganitong pagkilala mula sa isang monarka na bumiyahe ng 12,000 milya upang magpatunay ay may bigat. Inamin niyang noong unay may pag-aalinlangan siya, inaakalang pinalabis lamang ang mga kwento. Ngunit matapos niyang saksihan ito mismo, naunawaan niyang mas higit pa ang katotohanan kaysa sa reputasyon. Sa bersikulo 9, binigkas niya ang kanyang papuri. Karapat-dapat ang iyong Diyos sa karangalan, sapagkat pinili ka at itinaas upang mamuno sa bayang ito. Dahil sa walang hanggang pagmamahal sa mga taong ito, inihirang kanya upang itaguyod ang katarungan at katuwiran. Kinilala ng banyagang reyna na ang tagumpay ni Solomon ay nagmula sa pagpapala ng Diyos. Ang mga kasal ni Solomon ay hindi nagsimula sa pagnanasa o pamimilit. Ito'y bahagi ng diplomasya. Noon, ang mga pinuno ay lumilikha ng alyansa at umiiwas sa digmaan sa pamamagitan ng pag-aasawa. Kung nais ng mga bansa ang kapayapaan, pinagtitibay ito sa pamamagitan ng kasal. Ang mas maraming internasyonal na kasal, mas malawak ang alyansa. Si Solomon ay nagtatag ng kontrol sa mga teritoryo. Ang kanyang unang estratehikong kasal ay may malaking kahulugan. Sa bersikulo 1 ng unang hari Kabanata 3, isinasaad na si Solomon ay nakipag-alyansa sa hari ng Ehipto sa pamamagitan ng pag-aasawa sa anak nito. Inilagay niya ito sa distrito ni David habang itinatayo pa ang kanyang tirahan, ang santuwaryo ng Diyos at ang mga pader ng kabisera. Kakaiba ang kasunduang ito. Bihira para sa mga paraon ng Ehipto ang ipakasal ang kanilang mga anak sa banyagang hari. Itinuturing ng kulturang Ehipsyo na mas mataas sila sa iba pang sibilisasyon. Ang pagpapakasal ng paraon sa kanyang anak ay nagpapakita ng kapangyarihan at impluensya ni Solomon. Iginawad ni Solomon ang espesyal na pagtrato sa kanya. Sa bersikulo 8 ng unang hari Kabanata 7, nakasaad, ang tirahan na tinitirhan ni Solomon ay may kaparehong disenyo. Nagtayo si Solomon ng katulad na tahanan para sa anak ng paraon pagkatapos ng kanilang kasal. Nagkaroon siya ng sariling tirahan, higit ito sa karaniwang pag-aayos ng tirahan. Ang kanyang sariling palasyo ay patunay ng mataas na katayuan. Anak siya ng pinakamaimpluwensyang pinuno ng panahong iyon. Iginagalang ni Solomon ang kahalagahang ito. Sa bersikulo 24 ng unang hari Kabanata 9, isinasaad, pagkatapos mailipat ang anak ng paraon mula sa distrito ni David patungo sa tirahang itinayo ni Solomon para sa kanya, nagtayo si Solomon ng mga mataas na hardin. Binago ni Solomon ang anyo ng kabisera upang maisaayos ayon sa kagustuhan ng reyna. Nagtayo siya ng mga estruktura sa mataas na lugar, marahil ay mga lugar ng libangan at mga landas na nagbibigay ng pamilyar na kaginhawaan. Sa simula, tila mainam ang estratehikong kasal na ito. Naitaguyod ni Solomon ang kapayapaan sa Ehipto, ang pinakamakapangyarihang bansa sa panahong iyon. Ngunit ito pa lamang ang simula. Ang iisang kasal ay naging marami. Ang ilan ay naging dos-dosenang at ang dos-dosenang ito ay naging napakarami.
Bawat karagdagang kasal ay naging desisyong unti-unting wawasak sa mga tagumpay ni Solomon. Habang lumalawak ang impluensya ni Solomon, sumasabay din ang pagdami ng kanyang mga kasal. Bawat bagong kasunduan ay may kasamang bagong seremonya. Lahat ng alyansa ay nangangahulugan ng pagtanggap ng isa pang prinsesa. Hindi nakatanggi si Solomon, marahil hindi man lang niya naisip na tumanggi. Patuloy na tumaas ang bilang, umabot sa mga numerong hindi kayang abutin ng isipan. Ang talata 3 ng Kabanata 11 sa unang mga hari ay nagbubunyag ng nakakagulat na bilang. Sa loob ng kanyang sambahayan ay may 700 asawang may maharlikang titulo, bukod pa sa 300 kabiyak na pangalawa. Ang mga ugnayang ito ang puminsala sa kanyang paghatol. 700 pangunahing kasal, 300 dagdag na kasama, 1,000 kababaihan ang nasa loob ng tahanan ni Solomon. Isipin ang kalkulasyong ito, kayang makasama ni Solomon ang ibang babae araw-araw sa loob ng halos 36 na buwan nang hindi na uulit. Ngunit may malalalim na suliranin. Ang may lalang ay nagbigay ng malinaw na tagubilin sa bansa ukol sa ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Moises ang mga patakaran para sa mga susunod na hari sa Kabanata 17 ng Deuteronomyo, mga talata 16 at 17. Ang pinuno ay hindi maaaring magtipon ng maraming kabayo para sa sariling kapakinabangan o pilitin ang mga mamamayan na bumalik sa Ehipto upang kumuha pa ng mga hayop. Sinabi ng Diyos, hindi na kayo muling babalik sa direksyong iyon. Dapat iwasan ang maraming pag-aasawa upang hindi mapinsala ang espiritual na landas. Bawal ding mag-ipon ng labis na pilak at ginto. 3 malinaw na kautusan para sa mga hari: iwasan ang pag-iipon ng kabayo, iwasan ang maraming asawa, iwasan ang labis na kayamanan. Nilabag ni Solomon ang lahat ng ito. May 12,000 hayop sa kanyang mga kuwadra. May 1,000 asawa't kabiyak sa kanyang tahanan, at hindi mabilang ang ginto sa kanyang yaman. Binaliwala niya ang bawat banal na utos, at ang mga babaeng ito ay hindi mga ordinaryong tao. Sa mga talata 1 at 2 ng Kabanata 11 ng unang mga hari, makikita ang kanilang pinagmulan. Nahulog sa pag-ibig si Solomon sa maraming banyagang babae bukod pa sa prinsesa ng Ehipto, mga mula sa Moab, Ammon, Edom, Sidon at sa lupain ng mga Heteo. Galing sila sa mga bayan na mariing ipinagbawal ng Diyos sa Israel. Sinabi niya, huwag kayong makikipag-asawa sa kanila sapagkat ilalayo nila ang inyong puso sa tunay na Diyos. Ngunit patuloy na inibig sila ni Solomon. Ipinagbawal ng Diyos ang pag-aasawa sa mga ito hindi dahil sa diskriminasyon, kundi dahil alam niyang sumasamba sila sa mga huwad na Diyos. Nauunawaan ng Diyos na ang kasal sa kanila ay maglalapit sa Israel sa banyagang pagsamba. Binalewala ito ni Solomon. Nagpatuloy siya sa pagpapakasal. Ayon sa kasulatan, tunay ang kanyang damdamin. Hindi na politika ang dahilan ng mga ito. Minahal niya ang kanyang mga kabiyak, nagkaroon ng malalim na ugnayan, at sila rin ang maglalayo sa kanya sa pinagmulan ng lahat ng pagpapala niya. Ang bawat banyagang asawa ay may dalang bagong bagay sa loob ng tahanan ni Solomon. Bit-bit nila ang kani-kanilang paniniwala, mga tradisyon at Diyos. At pinahintulutan ito ni Solomon. Sa simula tila katanggap-tanggap, hayaan ang bawat isa sa kanilang pananampalataya. Huwag ipilit ang pagbabago ng paniniwala, maging mapag-unawa, ipakita ang pagtanggap, ngunit ang pagtanggap ay naging pakikilahok. Ang pakikilahok ay naging aktibong pagsamba, at nauwi ito sa ganap na pagtalikod sa tunay na Diyos. Hindi lihim ang kanilang pagsamba. Nagtayo sila ng mga dambana at altar para sa kanilang mga Diyos sa mismong kabisera kung saan naroroon ang banal na templo ng Diyos. Sa talata 4 ng Kabanata 11,
Ikinuwento ang nangyari habang tumatanda si Solomon. Dahan-dahan siyang inilayo ng kanyang mga asawa sa tunay na Diyos. Hindi na buo ang kanyang pagtalima, hindi gaya ng kay David na may tapat na puso sa may lalang. Ang kaluluwang dati naghahangad ng kaunawaan ay nahati na. Sinubukan niyang pagsabayin ang pagsamba sa Diyos at sa mga huwad na Diyos. Hindi kailanman nagtatagumpay ang ganitong landas. Sa talata 5 ng Kabanata 11, binanggit ang tiyak na mga huwad na Diyos. Sumamba siya kay Astarte, diyosa ng mga taga-Sidon, at kay Molek, isang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Si Astarte ay kumakatawan sa kapangyarihang seksual. Kasama sa ritual ang prostitusyon sa templo, ngunit higit na kasuklam-suklam si Molek. Si Molek ay hinihingi ang sakripisyo ng mga sanggol. Sinusunog ng mga magulang ang sariling anak bilang alay sa Diyos na ito. Si Solomon, ang pinakamatalinong tao, ang tagapagtayo ng templo ng Diyos, ngayoy sumusunod sa mga kasamaan. Ano ang naging dahilan ng pagbabagong ito unti-unti? Dahan-dahan, sunod-sunod na pagbibigay. Siguro sa simula'y dumalo lang siya bilang paggalang. Sa susunod, maaring nag-alay siya ng kamanyang para mapasaya ang asawa. Hanggang sa dumating ang puntong nanalangin na rin siya sa kanilang Diyos. Hindi inilahad ng kasulatan ang lahat ng detalye, ngunit malinaw ang wakas. Nalihis na ang puso ni Solomon. Sa talata 7 ng Kabanata 11, ganap na ang pagbagsak ni Solomon. Sa silangang bahagi ng lungsod, nagtayo siya ng dambanang mataas para kay Chemosh, Diyos ng Moab, at kay Molek, Diyos ng Ammon. Ang mga dambanang ito ay itinayo sa mga burol kung saan iniaalay ang mga sakripisyo. Itinayo ni Solomon ang mga dambanang ito para sa paghahandog sa labas lamang ng kabisera. Kitang-kita ng mga mamamayan mula sa loob ng lungsod at ng mga sumasamba sa santuwaryo ang mga banyagang dambana sa mga burol sa paligid. Ang tagapagtayo ng banal na templo ay siya na ngayong lumilikha ng templo para sa mga demonyo. Nagpapatuloy sa talata 8 ng Kabanata 11, ginawa niya rin ito para sa bawat banyagang asawa na nagsusunog ng insenso at naghahandog sa kanilang mga Diyos. Nagpatayo si Solomon ng lugar ng pagsamba para sa lahat. Ang palasyo ng hari ay naging sentro ng kalakalan sa espiritual. Mga banyagang Diyos ang siyang hinihinging paglingkuran. Samantala, ang tunay na may lalang na nagbigay kay Solomon ng lahat ng kanyang pagpapala ay itinaboy sa gilid. Hindi na ito simpleng pakikibagay sa diplomatiko. Ang puso ni Solomon ay talagang lumayo sa tunay na Diyos. Ang taong dating nakikipagniig sa Diyos ay ngayoy lumalayo sa kanyang presensya. Sa talata 6 ng Kabanata 11, inilarawan ang sakunang ito. Kaya't gumawa si Solomon ng kasamaan sa paningin ng Diyos. Wala sa kanyang pagsunod ang kabuuang katapatan na ipinakita noon ni David. Oo, maraming pagkakamali si David. Siya'y nangalunya at naging dahilan ng kamatayan. Ngunit ang puso ni David ay laging bumabalik sa Diyos. Matapos siyang sawayin ni Propeta Nathan, agad siyang nagsisi. Sumulat pa siya ng awit 51, humihiling, "Lumikha ka ng malinis na puso sa akin, O Diyos, at ibalik ang tapat na espiritu sa loob ko." Ang puso ni David ay laging nakatuon sa Diyos kahit pa siya'y nagkamali. Malayo rito si Solomon, lubos na nawala ang kanyang espiritu. Walang pagsisisi, walang panalangin. Patuloy niyang pinagsabay ang pagsamba sa tunay na Diyos at sa mga huwad na Diyos. Habang nagpapatuloy ang salaysay, lalo itong nagiging malinaw. Sa talata 5 ng Kabanata 11, nabanggit sina Astarte at Molek. Sa talata 7 naman, isinasama si Chemosh. Sa mga silangang burol sa labas ng kabisera, nagtayo si Solomon ng dambana para kay Chemosh, ang kasuklam-suklam na Diyos ng Moab. Si Chemosh ang pangunahing Diyos ng Moab na tulad ni Molek. Minsan,
Humihiling din siya ng sakripisyo ng bata. Isinulat ni Propetang Jeremias sa kalaunan na ang lugar ng sakripisyong ito ay nakakasuklam. Si Solomon, kahit matanda na at punong-puno ng karunungan, ay nagtayo ng dambana para sa mga Diyos na ito. Itinuro ng kasulatan ang eksaktong lugar sa Silangang Burol, lampas sa lungsod. May kahulugan ang lokasyong ito dahil ang santuwaryo ay nasa loob ng lungsod. Kapag papalapit ang mga pari at mananampalataya upang mag-alay sa tunay na Diyos, tanaw mula sa silangan ang mga dambanang itinayo ni Solomon para sa mga huwad na Diyos. Isa itong hayagang pagtataksil, isang malinaw na pahayag na iniwan na ni Solomon ang tapat na pagsunod sa Diyos. Lalong masakit ito kung iisipin ang kaalaman ni Solomon. Higit siya sa lahat ng tao pagdating sa karunungan. Alam niya ang kalooban ng Diyos. Siya ang sumulat ng malaking bahagi ng kawikaan na puno ng babala laban sa maling pakikipag-ugnayan at mga hangal na desisyon. Siya rin ang may akda ng Ecclesiastes na nagsasalamin sa kawalang saysay ng paghahanap sa kalayawan. Ngunit ang pag-unawa ay iba sa pagsunod. Ang talino ay hindi katumbas ng katapatan. Alam ni Solomon ang katotohanan, ngunit hindi niya ito isinabuhay. Nabihag ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa paraang hindi mapipigilan ng isipan. Ayon sa talata 4 ng Kabanata 11, ang kanyang pagtatalaga sa Diyos ay hindi buong buo, di tulad ng kay David, at ang hindi ganap ay katumbas ng kawalan. Nais ng Diyos ang lubos na katapatan. Nais niya ang lahat, ngunit ipinamahagi ni Solomon ang kanyang puso sa 1,000 kabiyak at sa kanilang mga Diyos. Matagal nang nagtitiis ang Diyos kay Solomon. Ipinagkaloob niya rito ang lahat, karunungan, kayamanan, karangalan at kapayapaan. 2 beses pa siyang nagpakita kay Solomon. Una sa panaginip sa Gibeon at ikalawa pagkatapos itayo ang templo. Nakipagtipan ng Diyos kay Solomon at pinagpala siya ng labis. Ngunit ang kanyang pagtitiis ay may hangganan. Sa talata 9 ng Kabanata 11, nagalit ang Diyos kay Solomon dahil iniwan niya ang Diyos ng Israel na 2 beses nang nagpakita sa kanya. Makatarungan ang galit ng Diyos. Hindi ito maliit na pagkakamali. Hindi ito pansamantalang kahinaan. Ito ay sinadyang paglabag, paulit-ulit at tuloy-tuloy. Lalong mas matindi dahil 2 beses nang nakita ni Solomon ang Diyos. Nasaksihan niya ang kaluwalhatian ng Diyos na bumaba sa templo. Naranasan niya ang presensya ng Diyos sa paraang hindi ibinibigay sa karaniwang tao, ngunit iniwan pa rin niya ang lahat ng iyon. Sa talata 10 ng Kabanata 11 nakasaad, kahit malinaw na ipinagbawal ng Diyos ang pagsamba sa mga huwad na Diyos, hindi siya sumunod sa utos. Maliwanag ang utos ng Diyos kay Solomon, walang kalituhan, walang pag-aalinlangan. Ang utos, huwag sumamba sa mga banyagang Diyos. Ngunit nagpatuloy si Solomon, kaya't kumilos ang Diyos. Hindi niya agad pinarusahan si Solomon, hindi niya winasak ang lungsod. Sa halip, nagtindig siya ng mga kaaway upang pahirapan ang buhay ni Solomon. Ayon sa talata 14 ng Kabanata 11, itinalaga ng Diyos ang isang kalaban laban kay Solomon, si Hadad mula sa Edom, mula sa angkan ng maharlikang dugo ng Edom. Isa siyang maharlikang Edomita na tumakas noong pananakop ni David sa Edom. Nanirahan siya sa Ehipto, ngunit bumalik at nagdulot ng kaguluhan kay Solomon. Sa talata 23 ng parehong kabanata, nabanggit ang isa pang kalaban. Itinalaga ng Diyos si Rezon, anak ni Eliada, na tumakas mula sa kanyang pinunong si Hadadezer ng kaharian ng Zoba. Nagtipon si Rezon ng mga tagasunod at naging pinuno ng isang pangkat ng mga rebelde. Sa talata 25, inilalarawan ang naging bunga. Si Rezon ay nanatiling kaaway ng Israel habang nabubuhay si Solomon, lalong pinahirap ang sitwasyong sinimulan ni Hadad. Naghari si Rezon sa Aram
habang patuloy ang kanyang pagkapuot sa Israel. Si Solomon na nakaranas ng kapayapaan sa kanyang pamumuno ay hinarap ngayon ang pagtutol mula sa iba't ibang panig. Gumuho ang katatagan, humina ang kontrol sa pamahalaan. Lahat ito'y bunga ng pagtalikod ni Solomon sa Diyos. Ngunit ang pinakamalaking banta ay nagmula sa loob, hindi mula sa labas. Sa talata 26, inilahad ito, si Jeroboam, anak ni Nebat, ay naghimagsik laban sa hari. Isa siyang opisyal ni Solomon mula sa tribo ng Ephraim, taga Zerweda, at anak ng biyudang si Zerua. Hindi siya dayuhan. Isa siya sa mga tauhan ni Solomon, isang mahusay na tagapamahala na napansin ng hari. Ayon sa talata 28, napakagaling ni Jeroboam at nang mapansin ito ni Solomon, ginawa siyang tagapangasiwa ng buong lakas paggawa ng tribo ni Jose. Itinaas ni Solomon ang kanyang katungkulan at pinagkatiwalaan ng malaking responsibilidad. Ngunit si Jeroboam rin ang magtatapos sa pamumuno ng angkan ni Solomon. Isang araw, umalis si Jeroboam sa kabisera at may hindi inaasahang nangyari. Sa talata 29, nakasaad ang tagpo. Habang naglalakbay si Jeroboam palabas ng lungsod, nakasalubong niya sa daan si Ahiyas mula sa Shilo, isang propeta ng Diyos na nakasuot ng bagong kasuotan. Wala silang ibang kasama sa parang. Si Ahiyas ay isang sugo ng Diyos, tagapagdala ng mensaheng makalangit at may mahalagang ipapahayag kay Jeroboam. Ngunit hindi lang ito pasalitang mensahe, isa rin itong simbolikong aksyon. Sa talata 30, isinalarawan ito. Hinawakan ni Ahiyas ang kanyang bagong kasuotan at pinunit ito sa 12 piraso. Pagkatapos, ipinahayag niya ang kanyang mensahe. Sa talata 31, sinabi niya, "Kunin mo ang 10 sa mga pirasong ito sapagkat sinabi ng Diyos ng Israel, narito, aalisin ko ang kaharian mula sa kamay ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 tribo." Ang 12 piraso ay sumasagisag sa 12 tribo ng Israel. Ang 10 bahagi para kay Jeroboam ay nagpapahiwatig na 10 tribo ang susunod sa kanya. Isa itong hatol mula sa Diyos laban kay Solomon. Magkakaroon ng pagkawatak-watak at pagkasira ng kaharian. Dahil iniwan ni Solomon ang kanyang puso sa Diyos. Gayunman, hindi lubos na tatalikuran ng Diyos ang angkan ni Solomon. Sa talata 32, ngunit alang-alang kay David na aking lingkod at sa lungsod na aking pinili mula sa lahat ng tribo ng Israel, isang tribo ang iiwan ko. Mananatili ang isang tribo sa angkan ni Solomon, hindi dahil sa merito ni Solomon, kundi bilang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako kay David. Ipinangako ng Diyos na ang lahi ni David ay mananatili sa trono. Tinutupad ng Diyos ang kanyang tipan sa kabila ng kabiguan ng tao. Sa talata 33, inilahad ang dahilan ng hatol. Dahil iniwan nila ako at sumamba kay Astarte, Diyosa ng mga taga-Sidon, kay Chemosh, Diyos ng Moab, at kay Molek, Diyos ng Amon, at hindi nila sinunod ang aking mga tagubilin. Hindi lumakad ayon sa katuwiran na gaya ng ginawa ni David. Hindi pa agad isa sa katuparan ng Diyos ang hatol. Sa talata 34, ngunit hindi ko aalisin ang buong kaharian mula sa kamay ni Solomon. Patuloy siyang maghahari habang siya'y nabubuhay, alang-alang kay David na aking lingkod, na aking pinili at sumunod sa aking mga tagubilin at kautusan. Magpapatuloy si Solomon bilang hari hanggang sa kanyang kamatayan. Ngunit pagkatapos nito, mababasag ang kaharian. Sa talata 35, aalisin ko ang kaharian mula sa kanyang anak at ibibigay ko sa iyo ang 10 tribo. Naunawaan ni Jeroboam ang kanyang magiging papel. Siya ang mamumuno sa karamihan ng bansa at sa paanong paraan ay nalaman ito ni Solomon. Sa talata 40 ng Kabanata 11, sinikap ni Solomon na ipapatay si Jeroboam.
Ngunit tumakas si Jeroboam patungong Ehipto sa ilalim ng pamumuno ni Shishak at nanatili roon hanggang sa mamatay si Solomon. Dahil sa takot at galit, sinubukan ni Solomon na puksain ang panganib, ngunit nakatakas si Jeroboam at nanatili ang salita ng Diyos. Dumating ang oras ng hatol at hindi ito mapipigilan ng anumang hakbang ni Solomon. Ang paghatol ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa relihiyosong pagtalikod, kabilang din dito ang pang-aapi na ipinatupad ni Solomon sa kanyang mga mamamayan. Ang bawat gusali, ginto, karwahe, kabayo at maraming asawa, lahat ito ay may halaga na kailangang bayaran ng bayan. Nagpatupad si Solomon ng masalimuot na sistema ng buwis at sa pilitang paglilingkod na sumasakal sa mamamayan. Sa talata 7 ng Kabanata 4, inilalarawan ito. Naglagay si Solomon ng 12 tagapangasiwa sa buong bansa na naglalaan ng pagkain at iba pang kailangan ng hari at ng palasyo. Bawat tagapangasiwa ay may nakatalagang buwan kada taon upang magbigay ng supply. Hinati ang bansa sa 12 rehiyon at bawat isa ay may tungkuling sustentuhan ang lahat ng kailangan ng hari, ng kanyang pamilya, ng kanyang mga opisyal at ng hukbo sa loob ng 30 araw, taon-taon, isang pasaning lubhang mabigat. Sa talata 22 ng Kabanata 4 sa unang mga hari, detalyado ang pang-araw-araw na kailangang supply. Kinakailangan ng palasyo ni Solomon ng 30 takal ng pinungharina ng trigo at 60 takal ng karaniwang butil. Kapag isinalin ito, katumbas ito ng humigit kumulang 185 sisidlan ng pinungharina at 375 sisidlan ng karaniwang butil araw-araw. At ito'y para sa butil pa lamang. Sa talata 23 ng parehong kabanata, 10 baka na pinataba, 20 baka mula sa bukid at 100 tupa at kambing, bukod pa sa mga usa, gasela, hayop na gubat at piling mga ibon. Araw-araw, ito ang kinukonsumo sa loob ng palasyo ni Solomon. 10 hayop na pinataba, 20 hayop mula sa pastulan, 100 hayop na pinaghalo-halo, at mga hayop na nahuli sa gubat at mga ibon. Ito ang pang-araw-araw na piging at ang mamamayan ang siyang nagbibigay ng lahat ng ito. Ngunit hindi rito nagtatapos ang pangangailangan. Mayroon ding sa pilitang paglilingkod. Kailangan ni Solomon ng mga manggagawa para sa kanyang mga proyekto sa pagtatayo at hinirang niya ang mga ito mula sa karaniwang mamamayan. Sa talata 13 ng Kabanata 5 sa unang mga hari, mababasa. Nagpatawag si Solomon ng 30,000 manggagawa mula sa buong Israel. Iniwan ng mga lalaking ito ang kanilang mga tahanan, bukirin at pamilya sa matagal na panahon upang maglingkod sa mga proyekto ni Solomon. Sa talata 14, ipinaliwanag ang schedule. 10,000 manggagawa ang ipinapadala sa Lebanon bawat buwan sa sistemang pabilog, 1 buwang trabaho, 2 buwang pahinga sa tahanan, 1 buwang pagod, 2 buwang paghihintay. Tila maayos ito sa papel, ngunit sa realidad ito ay nagwasak sa maraming tahanan. Humina ang agrikultura, bumagsak ang kalakalan, gumuho ang kaayusan sa loob ng tahanan, lahat ito upang masuportahan ang dagdag na palasyo at luho ni Solomon. Napakabigat ng pasanin at damang-dama ito ng mamamayan. Wala silang reklamo habang buhay si Solomon dahil sa takot at respeto, ngunit unti-unting naipon ang sama ng loob at sa kanyang kamatayan ito'y sasabog. May potensyal para sa revolusyon, hindi lang dahil kay Jeroboam, kundi dahil sa mga karaniwang mamamayan na pagod sa buwis at sa pilitang trabaho upang suportahan ang isang haring may 1,000 asawa at walang katapusang reserba ng ginto. Ang karangyaan ni Solomon ay may katumbas na halaga at ang mamamayan ang nagbayad nito. Naghari si Solomon sa loob ng 40 taon. Ayon sa talata 42 ng Kabanata 11
Naghari si Solomon sa Jerusalem, pinamumunuan ang buong Israel sa loob ng 40 taon. 40 taon ng katalinuhan, 40 taon ng kasaganaan, 40 taon ng pagtatayo, kalakalan at paglawak ng teritoryo. Ngunit nagtapos ang mga dekadang ito sa kompromiso at pagkakawatak-watak. Ang taong nagsimulang humiling ng banal na kaunawaan ay siya ring taong nagtapos sa pagtalikod sa maylalang at pagyakap sa huwad na pagsamba. Ang taong nagtayo ng templo ng Diyos ay siya ring nagtayo ng mga dambana ng demonyo. Ang taong may lahat ay isinakripisyo ang pinakaimportanting bagay, ang kanyang ugnayan sa Diyos. Sa talata 43 ng Kabanata 11, isinulat ang kanyang kamatayan. Namatay si Solomon at inilibing sa lungsod ni David. Ang kanyang anak na si Rehoboam ang humalili sa kanya. Pumanaw si Solomon at pinarangalan sa kanyang libing sa kabisera. Ang kanyang anak na si Rehoboam ang sumunod sa trono ayon sa karaniwang proseso ng pamumuno. Sa panlabas, tila normal ang lahat. Ngunit sa ilalim ay may matinding kaguluhan. Nalalapit na ang pagkakabahabahagi ng bansa sa pamamagitan ng alitan mula sa loob. Ang pagkakaisang pinaglaban ni David at pinanatili ni Solomon sa pamamagitan ng yaman at impluensya ay malapit ng maglaho. Ngunit ano ang naging dahilan nito? Ang 1,000 asawa, ayon sa talata 4 ng Kabanata 11. Sa kanyang katandaan, iniligaw ng kanyang mga kabiyak ang kanyang puso palayo sa Diyos at hindi na siya naging lubos na tapat kagaya ni David. Ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan ay tinalo ng sariling pagnanasa. Hindi siya nailigtas ng kanyang katalinuhan mula sa sariling pasya. Hindi siya naingatan ng kanyang karunungan mula sa bunga ng pagsuway. Taglay ni Solomon ang lahat, ngunit isinuko niya ang lahat para sa mga kabiyak at sa kanilang mga Diyos. Ang trahedya ni Solomon ay hindi dahil wala siyang pagpipilian. Binigyan siya ng Diyos ng lahat ng pagkakataon. Ang mga pagpapala ay higit sa kayang unawain. May babala ang Diyos. 2 beses siyang nagpakita. Ngunit pinili ni Solomon ang sarili niyang landas at ang mga pagpiling iyon ang sumira sa lahat. Ang bansang pinag-isa ni David at pinamunuan ni Solomon ng may kapayapaan ay hindi na magtatagal sa ilalim ng isang hari. Si Rehoboam ay pamumunuan lamang ang ilang bahagi ng dating kaharian. Ang natitirang 10 tribo ay susuporta kay Jeroboam ayon sa ipinahayag ng propeta. Lahat ito ay nangyari dahil ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan ay nabigo sa sariling damdamin. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, kung ito'y nagdulot ng pagninilay, kung ito'y nagbigay hamon, huwag mo itong sarilihin. I-activate ang subscription notifications upang hindi mo mamiss ang mga susunod na kwento mula sa banal na kasulatan na nagpapakita ng katotohanan ng Diyos at kalikasan ng tao. Ibahagi ang kwentong ito sa mga taong kailangan marinig ang babala mula sa buhay ni Solomon at i-record ang iyong saloobin tungkol sa kung aling bahagi ng kanyang buhay ang pinakatumi mo sa iyo. Alalahanin, ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan ay bumagsak matapos niyang talikuran ng Diyos. Huwag mong hayaang iyon ang maging kwento mo.